Hello mga ka-legit Dover Cats! Another updates po tayo kung saan si dating Mayor Isko Moreno ay inuungkat ang mga kaso matapos magbanggit or talakan ito pong si Chairman Lala Soto. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood at pagsubaybay. At syempre po ngayong araw ay bago tayo magpatuloy, panoorin po muna natin ang ilan sa mga kaganapan kung saan ay talaga naman pinagkaguluhan Ito pong si Jose Manalo at si Wally Bayola sa bayan ng Sorsogon. Panoorin natin to. Mayo pang mauli dahil yan dyan pa ang mayonnaise! Alam mo, buti na lang kasama kita. Bakit? Unang-una sa lahat, hindi ako marunong magsalita ng beat. Of course, opening prod pa lang po or opening number pa lang po ng EAT sa TV5 ay talagang puro pang harana ng Pampasko na talaga yung pinapakanta nila dahil nga malapit-lapit na pong dumating yung good news at kanina nga in-announce na rin ni Lola Belen ang ilan sa mga kaganapan bukas kasi birthday din po ng nag-iisang Master Henyo Joey De Leon at dahil po dito may bisita po siya, Ang kanyang bisita ay walang iba kundi si Papa Ethan na isa sa mga biggest announcement po nitong si Lola Belen dahil si Lola Belen po is in the house, Pero, syempre po, kabilang po dyan ang ilan sa mga sorpresa, na mapapanood natin bukas. Pero alam nyo po ba na meron po tayong kinaiinisan na balita patungkol sa bagay na ito dahil ito pong si Beshi nyo, yung isa sa mga bashers na maituturing ng TVJ na lagi niyang kiniklaim na #1 daw ang kanilang noontime show na EB, yung generic Itbulaga. Sinabi niya dito, hindi pwedeng manguna ang anino dahil tayong original na anyo. So sinasabi niya na ang TVJ is anino lang daw ng It brand na itong generic Bulaga. Parang sinasabi niya talaga na originally sila Betong, si Paulo at si Isko talaga yung original. Tingnan nyo po, pasahin ko sa inyo yung caption niya. Sabi ni Bestfil 2, tandaan, kailanman hindi pwedeng manguna ang anino dahil tayong original na anyo, ang tahanang pinakamasaya sa loob ng 44 na taon na naglilingkod at nagbibigay saya kasama ang kapitapitagang mga bagong iniluklok na host at nirerespeto ng namas nakakarami. Go for the gold. We are the original Dover Cats slogan. The EB is owned by respected Halosos family. Sila ang nagtaguyod. Wow! Ang galing, napakagaling, Ang galing-galing ng kanyang mga sinasabi against TVJ. Pero ito pa, meron pang isang umeepal. Kasi nga po, ito pong si Isko Moreno, ina-interview po ng isa sa mga showbiz, I don't know what showbiz program is that. And then nahingaan po siya ng kanyang saloobin. Nagbigay siya ng saloobin patungkol po sa trabaho o dun sa tungkulin na ginagampanan ni MTRCB chair. Panoorin mo po ito. Hindi tayo para, di ba tayo gobyerno hanggang maaari mahaba ang pangunawa, hindi lang puro utak. Kailangan nilalagyan mo rin ng puso. Understanding. And that's what you call public service. You serve the public, you protect the greatest number, but at the same time, you show empathy. You show care, you show understanding, you show compassion. As a state, as a government, that's how should be.
Dahil po sa mga statement po ni dating Mayor Isko Moreno ay napakarami pong umuungkat dun sa kaso niya kasi 'di ba parang napabalita po na ibinenta niya, nagulat na lang po ang mga taga-Tondo na nabenta na daw di umano nito ang Divisoria. Tapos sinasabi po ng ilan na ginawa daw ni Isko to para daw makaahon ito pong Maynila at magawa niya yung mga proyekto niya. Samantalang marami po talaga mga kababayan namin dito sa Tondo, sa Maynila na talaga namang kumbaga parang nanghihingi ng palugit at nanghihingi po ng parang konsiderasyon para sa mga maliliit na negosyante. So dahil po dito kabi-kabili ang pambaba, sinabi niya na kailangan daw pag public servant ka ganito. So sabi po ng ilan sa mga netizen na hindi raw matatawag na public servant itong si Isko Moreno dahil sa dami ng mga negosyante dito po sa Divisoria, even yung mga maliliit na negosyante na hindi niya po kinonsidera dito po sa lugar na ito. Kaya po nung nag-ambisyon siya na maging presidente, ligwak po siya. So yun po yung yun po yung pinaka latest karma niya. And I don't know ba't niya ginagawa, kinukuha niya yung sympathy ng lahat ng mga tao, lalo na ng followers ng It's Showtime, para nga naman suportahan yung kanyang kandidatura na at the same time suportahan na rin yung programa nila. Ngek. So dahil dyan, narito naman po ang ilan sa mga komentong napili po natin patungkol sa last update natin. Unahin natin si Fallen Angel. Sabi niya, ha. Natawa ako dun sa sinabi mo, pati mga basher naglipatan na sa EAT. Oo nga, ang daming basher sa live. Lagi ko na konti na sila nagsawa na din yata. Di na rin sila pinagpapapansin kahit mambash pa sila. Kaya now, true naman po yan. Sabi ni Filipino America Vlog, nice updates from Houston. Thank you so much sa mga taga ibang bansa natin mga Sabi ni Marika Nuevo, wag ka nang ibalik ang It's Showtime, pati yung tape Bulaga, wag na rin ibalik. Kahit may bagong show na ipapalit, ganun naman kalalabasan at least kahit paano may peke ng kompetisyon ng EAT. Ha. Totoo naman. Sabi ni Lipster Fernandez, dinahanda ng TVJ kahit alam nilang panalo na sila, hindi mayabang. Sabi naman ni Nosid Romulo, wag lang may bayaran mangyayari kundi talo ang TVJ. Wag lang daw may bayarang mangyayari. But anyways, let the antay natin yung October 28 or October 29, which is the final thing or final po na para masabi talaga nila kung sino talaga ang magkakamit. Sabi ni Mendoza Joby, what's new? The legit Davercad support TVJ EAT. Nang umalis ang TVJ sa mga lusos, sumama ang legit Davercad sa TVJ sa TV5, which is very true. Kahit po binago na nila title nila, binago ang mga segment, kahit iba yung mga title ng segment, pero still tingnan nyo po, mas blessed na blessed sila ngayon, mas dumoble pa nga yung mga advertisement nila. Sabi naman po ni Alina Shushida, mabait si Betong, di kaya mga ginagawa ni Boboy na mahilig magparinig at magpapatol. Pakapalan at di ganun si Betong. Alam niyo, never po talaga nagparinig si Betong at never po nagsalita yun against TVJ. True po yan. And Nathan Wayne De Vera also said, sana wag nang bumalik ang malaswang noontime show na yun. Okay na yung It's Your Lucky Day kahit wala rin kalaban-laban sa EAT at TVJ ang bagong show na yun. And according to dito po kay Luis, parang hindi daw sila lalaban sa EAT. Kumbaga parang alam kasi nila na syempre alam nyo na number 1, no one beats the number 1 talaga. Number 1 talaga ang EAT kahit ano pa mang gawin po nila. So anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section na related po sa ating latest updates. Thank you so much for watching, and please don't forget to like and subscribe for more updates. God bless everyone.